Magandang araw po sa inyo. Welcome back po dito po sa aking channel, Kwentong Politika. Pumuli tayo ngayon. Huwag niyo po sana kalimutang mag-subscribe, mag-komento at mag-like. Magkausap-usap po tayo. Alam niyo po, kanina po nung ako po nagbabasa ng mga dapat kong basahin para maintindihan yung mga nangyayari sa Senado, lumabas nga yung pangyayaring may warrant of arrest na si Jingo Estrada. At ngayon nga naggumawa sila ng press briefing. Pinaliwanag ko po yan sa isang video na in-upload ko. Sana po ipanoorin nyo yun. Yung ano mga sinabi niya sa press briefing, anong epekto nun sa Senado. Hindi katulad ni Bato de la Rosa na nagtago, siya hinarap niya ang kanyang kaso at sinabi nga niya hindi niya gagawing shelter. Hindi siya magpapakupkop doon sa Senado at haharapin niya ang kanyang kaso dahil sa paniniwala niyang wala siyang nilabag na batas at ito ay panggigipit lamang, political persecution di umano para sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, gusto ko pong ipaliwanag sa inyo yung nakita ko pong senaryo. Kasi po sa ngayon, may 11-11 na po ang bawat bloke sa Senado. Ang minority, 11 members. Ang majority, in effect, may 11 lang. Dapat po 13 sila. Pero dahil po nagtatago si Bato de la Rosa, at ngayon na nakakulong si Jinggoy, 11 na lang sila. Kasama po si Cayetano dyan, na Senate President. So, 11. So, laging tabla. Mawala ang isang grupo, walang quorum, walang sesyon. Hindi magkasundo sa isang susog, sa isang bill, walang maipapasang batas dahil kailangan ng majority o 13, simple majority. 13 o 12 siguro kung kailangan talaga ayusin yan, yung rules na yan dahil mahihirapan sila, parang useless ang Senado kung walang maipapasang mga batas, kahit mga anong motion. Pero ang nakita ko po sa senaryo dyan, kung isipin po natin may tatalon mula sa mayorya papuntang minority na dalawa, magiging 13-9 ngayon, mapapalitan po si Senator Alan Cayetano bilang Senate President. Ngayon kung hindi naman po tumalon 11-11 at may makulong pa dahil naasahan din naman natin nakakasuhan din ng plunder si Marcoleta at si Joel Villanueva, puro plunder po yan, puro pandarambong yan. Kahit isa lang po doon ng mahulit makulong, hindi naman natin hinahangad na mangyari yun. Ang hinahangad natin ay maging maayos ang ating bayan. Pero kung kailangan nilang harapin ang mga kaso nila dahil sila'y lumalabas sa investigasyon, kailangan nilang harapin. Kung ma-acquit sila. Kung ma-convict sila. Ngayon po, kung mabawasan pa ang mayorya ng isa, lalabas po niya, 10 na lang sila, habang 11 itong minority. Sa pagkakataong iyon, bagamat sila ang mayorya, lamang na sa bilang ang minority, 11-10 na. Wala pa 3 ang minority, kaya hindi nila pwedeng palitan si Alan Cayetano. Pero ito po ang naisip ko. Pag-aralan po natin. Kapag 10 na lang po ang majority at 11 ang minority, pag nagbobotohan po sila, laging lalamang 11 versus 10. Kasi lamang, common sense, lamang 11 sa 10 pag nagbotohan sila. Kapag po may nagmotion sa Senado, motion to vacate, to declare all positions vacant. Kapag dineklara nila lahat ng posisyon ay bakante, bagamat may mag-object sa kabila, mananalo pa rin po ang 11 sa 10 na boto. Matatanggal po ang lahat na nakaupo sa bawat komite, maging ang Senate President, si Alan Cayetano, matatanggal sa kanyang pwesto. Pero, wala pong pwedeng ipalit o hindi po pwedeng magluklok ng panibagong Senate President dahil wala pong 13 bilang ang minority dahil gaya ulitin ko po 11 lang sila. So, hindi po sila makakapagluklok ng Senate President. Pero kaya na nilang tanggalin ng Senate President sa pagkakataong lamang ang bilang nila dahil 11 sila, 10 ang majority. Ano po mangyayari? Pag dineklara nila ng vacant ang lahat ng chairmanship, ang lahat ng komite, ang lahat ng mga member ng komite, at ganun din ang Senate President, pag dineklara nilang bakante ang mga posisyon na yan, ano mangyayari? Sa rules po, kailangan may mag-acting Senate President. Ngayon, pag may acting Senate President, of course, hindi pa siya officially Senate President, pero officially niya kailangan i-execute ang mga
duties and responsibilities, obligations ng isang Senate President. Ngayon, sino po magiging acting Senate President? By tradition po, ang pinaka-senior, hindi po sa edad senior na mambabatas doon sa loob ng Senado. At sa pagkakataong yan, ang pinaka-senior legislator dyan, ang pinaka-senior senator dyan, si Tito Soto. So lalabas siya ulit ang magiging Senate President in acting capacity. Dahil in acting lang siya, hihintayin niya hanggang may mabuong 13 para mapalitan siya, para may pumalit na officially na nominate, officially declared the Senate President. Pero hanggang hindi nangyayari yun, acting President muna si Senador Tito Soto. Kaya kakatuwa itong pangyayari ito. Wala pang President itong mga pangyayari ito. Puro bago ito Puro bago na nangyari sa kasaysayan ng Senado. Mula nung may habulan, may barilan, may iyakan, mula sa every week mayroong kaganapan, may walkout. Ngayon naman may senaryong tabla, a majority at minority, dahil sa sobrang daming kaso kinakarap ng mga majority. At napaliwanag ko po sa iba kong video, hindi po pwedeng gamitin political persecution ng dahilan nitong nangyayari sa majority, dahil sila ay inimbestigahan nung sila ay nasa minority pa. So, malinaw na may kiron silang kailangang haraping mga kaso. Doon na lang nila pagtanggol ang kanilang sarili at doon nila patunayan wala silang pagkakasala doon sa hukuman. Pero hanggang ngayon, sa ngayon, na posibleng senaryo nga ay 11, ngayon ay 11-11 at posibleng senaryo 11-10 sa Senado, ay nakikita natin kung may isip ng minority ngayon magmosyon para ideklarang bakante ang lahat ng posisyon, magkakaroon sila ng acting president, Senate President, which is si Tito Soto, sa pagkakaintindi ko. Dahil si Lacson ay 2001, then 2007, tapos 2016, tapos ngayon 2025. Si Tito Soto ay 1992, 98, 2010, 2016 at ngayon nga 2025. So lumalabas ang pinaka-senior nga dyan si Tito Soto, 1992. Si Loren Legarda po ay 1998, kung di ako nagkakamali. So lumalabas dyan na kapag napaupo ulit si Tito Soto bilang acting Senate President, hawak ulit nila ang lahat. Parang bumalik tayo before o prior sa May 11 na pangyayari. Kasi bago naman mag-11, normal naman ng business sa Senado From May 11 till now, June 1st, birthday pala ni Ping ngayon, Senator Ping, ang gulo-gulo, ang daming nangyari, ang daming drama. Pero, yun lang naman ang naisip natin na posibleng mangyari dyan, kakaroon ng acting Senate President dyan, at yan ipapabor sa minority ngayon. Nasa kanila ang pinaka-senior Kaya, mapapatakbo nila base sa gusto nila ang Senado habang wala pa silang 13. Ngayon, pag nagkaroon na po ng 13, either side, magkakaroon po ulit ng motion at magkakaroon po ulit ng botohan. Kung sino man nanalo doon, of course, officially, magte-take over na at aalis na si Tito Soto. Ang balita nga natin, ang gusto talaga nila si Sharon Gatchalian, pero hindi pa nila makuha yung 13 votes. Manipis lang ang bilang kasi may mga solid Duterte block na hindi mo talaga tatawid yon. Ang mga pwede maglaro lang dyan, si Cheese Escudero, si Loren Legarda, si Joel Villanueva, pero mukhang too late na rin kay Joel. 2 Villar. So 5 yan. Kahit 2 lang dyan pumalon, pagkakaroon na ng Senate President na officially, maaari dyan maaari si Sharon Gatchalian na nga mapaupo dyan kung hindi man si Tito Soto. Pero habang ang acting capacity pala ang mangyayari, hindi natin alam kung mangyayari ito. Pero ito isang senaryo kapag naging 11-10 ang situation. Pero malay natin ngayong Lunes, kung magkakaroon ng kudeta. Kung may tatalon, kasi may over the weekend, we have heard maraming pag-uusap nangyari, maraming mga meeting, may mga kompromiso pa atang iba hindi makaalis, pero malinaw na hindi political persecution dahil ang mga kaso nila ay plunder. Yung prior sa mga nangyari, yung martial law noon, ang mga kaso ng kalaban ng Marcos ay inciting to sedition, rebellion, mga
Dahil sa, excuse me, excuse me, dahil sa mga kudeta o sa mga panggugulo sa gobyerno. Pero sa pagkakataong ito, hindi naman destabilization ang mga kaso. Ang mga kaso nila ay mga pagdarambong, mga plunder. Mamaya rin po aking pong ipapaliwanag at ipopost yung aking paliwanag patungkol po doon sa DDS versus DDS dahil si Sal Panelo po mismo ang nagpumunha doon sa argumento o naratibo ng mga DDS na political persecution nito dahil sinabi nga ni Sal Panelo na paano magiging political persecution inimbestigahan yan bago pa sila maging majority. So, yun po ang aking pong i-upload mamaya. Maraming salamat po. Sana po huwag niyo po kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-comment. Maraming salamat sa inyo.